hari sa mundo ng negosyo. Gobernador ng Heking Zhao-hai. Feng Ho, amang tagapagtatag ng unang angka ng Haiyan. Yetang, ang dalubhasang manggagamot na makapagpapabuhay ng patay. Nagpupugay kami sa amang Panginoon. Nagpupugay kami sa amang Panginoon. Tumayo ka agad. Huwag mong ipakita sa iba. Ayokong malaman ng asawa ko ang tunay kong pagkatao. Bilisan mo. Ang Dark Vein ay hindi pwedeng walang pinuno kahit isang araw. Pakiusap naming balikan ninyo ang Dark Vein. Muling pamunuan ninyo ang Dark Vein, amang Panginoon. Huwag niyong banggitin ito. Tiwala akong maayos niyong pamamahalaan ng negosyo, mga makapangyarihang angkan, at larangan ng medisina. Gusto ko lang ng simpleng buhay kasama ang asawa ko, maggalang sa isa't isa. Huwag niyong ako guluhin muli. Opo, amang Panginoon. Gong Xiao. Ate kuya, Ang asawa ni Sang Ning ay tunay na siyang sasaya. Panloob na ba ng babae ang hinahawakan mo? Lalaking matanda na nagsasampay ng panty, wala kang backbone. may backbone ako, dapat lang maglaba ng panty ng asawa ko. Di pa ako nakakita ng lalaking takot sa asawa. Anong masama sa pagkatakot sa asawa? Mas maayos ang pamilyang may lalaking nagpapasakop. Mahal, malapit na ako matapos maglaba. Ate kuya, tigilan niyo na ang panghihimasok sa pamilya namin. Sino bang nanghihimasok? Sinabihan kayo ni tatay na huwag sumama ang siyang sasayan yung ito sa kanyang kaarawan bukas kasama si Liu Fugui, ang pinakamayaman. Anong kinalaman ni Liu Fugi sa ikin? Kaarawan ng tatay at sasama talaga ako sa asawa ko. Di mo alam, si Jilio mayaman nagagusto sa'yo dati. Ngayong pumanaw na ang asawa niya. Plano ni tatay na ipakilala ka ulit sa kanya sa birthday niya para magkasama kayo. Ate, anong kalokohan to? May asawa na ako! Asawa ko si Sang Ning. Huwag kang makulit. Tumigil ka, lalaking tamad. Laba, luto, alaga ng bata lang alam. Babae pa ang naghahanap buhay. Nakakahiya kayo sa pamilya natin. Magtapon ka na lang sa ilog at mamatay. Tama na ate, mahal ko asawa ko. Kung ayaw niyo sa amin, wag na tayo magkita. Tama. Basta masaya kami, walang pakialaman. Masaya? May pambili ba kayo ng regalo para kay tatay? Baka mabulag kayo sa regalo ko. Husband, wag na natin sila pansinin. Umalis na tayo. Husband, bakit mo inilabas ang ginto-gintong alahas? Birthday ni tatay bukas. Tinitignan ko kung may mapapregalo. Yang peking ginto, di abot sa 200 piso. Yan, anong iniisip mo? Mahal, tunay na ginto to. Gawa ng mga dalubhasang manggagawa. Ano ba yan? Paulit-ulit, sa sarili mo naniniwala ka. Mahal, totoo to, di kita niloko. Sige na, kahit ano pa yan, hindi mo pwedeng ibigay sa iba. Sige, susulatan na lang kita ng tseke. Bukas sagahan, puntahan mo ang World Bank sa Dark Vein. Hanapin mo si Prester Wang Fujing. Ano? Sa World Bank tayo pipili ng regalo? Ano ang sinabi mo? Dalhin ang sulat na ito sa World Bank para kumuha ng regalo? Tama ka. Mahal, huwag ka nang magbiro ng ganyan. Ang Dark Vein ang kumokontrol sa ekonomiya at kapangyarihan ng mundo. Kung talagang dadalhin ko to sa World Bank, makakabalik pa kaya ako ng buhay? Hindi naman ganun katindi. Bukas na kaarawan ni Papa. Tama na yang mga kalokohang yan. Alam kong mahalaga ang pride mo. Huwag mo isiping masama ang sinabi ni ate. Mahal, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Tama na. Ako na ang bahala sa regalo. Pero, Walang pero-pero. Sundin mo na lang ako. sige, tatawag na lang ako para ayusin ito. Halik. Nagseselos na naman siguro sina Mama at Papa. Seryoso si Papa. Kukuha na ako ng regalo para kay Lolo. Pa, uwi ka na. Kaya ko na pumasok mag-isa. Kaya mo ba? Kaya ko!
Paalam na pa! Bonyo, dahan-dahan lang. Baka ka madulas. Itong batang to. Linfeng, maghanda ng fimpi kahon ng Guangliang liquor at ihatid sa pamilya sang sa Liuyi Middle Road. Opo, Ninong. Ako mismo ang mag-aasikaso. Ayos! Pupunta na ako sa World Bank para kay Lolo. Saan galing tong pasaway na bata? Alam mo ba kung saan ka pumunta? Alam ko! Ito ang World Bank ng Dark Vein. Alam mong teritoryo ito ng Dark Vein at papasok ka pa. Gusto mo nang mamatay? Pero sinabi ng tatay ko na pumunta ako para pumili ng regalo. Tingnan mo, sulat kamay niya ito. Gong? Tama. Kuya, bilisan mo at papuntahin mo ang presidente nyo. Loko-lokong bata ka. Umalis ka na. Wala akong oras sa kalokohan mo. Sulat ko! Sulat ko! Bigay mo yan! Tigil. Ang Diyos na Ama. Sulat ito ng Dark Vein Godfather. Hindi, sulat ng tatay ko yan. Ibalik mo. Tatay mo ang sumulat nito? Mga taon nang may sekretong asawa ang Diyos na Ama. Anak kaya niya ang batang to. Binibini, ano ang utos sa'yo ng tatay mo dito sa bangko? Sabay ng tatay ko hanapin si President Wang Fujing para samahan ako mamili ng regalo para kay Lolo. Presidente, gusto kumuha ng gamit nitong bata sa Dark Vein Bank gamit lang iyong papel. Tingnan mong mabuti. Ganito itsura ng binibini. Kapag inulit mo yan, 10 buhay mo di sasapat. Opo. Ako si Wang Fujing, binibini. Susundan na kita mamili ng regalo. Binibini, narito ang iba't ibang jade, esmeralda, brilyante at perlas. Pumili kayo ng gusto ninyong uwiin. Iyo manager, tawagin nyo na lang akong Bonyo. Magkakamukha sila pero kumikinang ang brilyante. Brilyante na lang. Sige, Miss Bonyo, ilan ang kukunin ninyo? Punuin na nyo ang bag ko. Sige. Iimbak ko agad. Pagbati. Salamat din sa inyo. Tay, Hetianja de Royi ang regalo naming para sa inyong kaarawan. Tay, so ito ang mobility scooter namin para sa inyo, maginhawang pang-ikot. Oo, napakaginhawa. Tay, ito ang paboritong alak ng Godfather. 2 limitadong edisyong Guangliang. Mag-inuman na tayong magkakapamilya ngayon. Guangliang liquor, mababawan na raw ang limitasyon sa pagbili ng Godfather para mas maraming makabili. Pero sa ngayon, hindi pa rin mabibili. Kahit may pera. Sige. Lahat ng regalong ito ang gusto ko talaga. Malapit nang dumating si Ji Liu. Bakit wala pa ang bunso ninyong kapatid? Narito na kami, tay. Narito na kami. Tatay, narito na kami. Tatay, Ate, dumating ka rin. Kanina pa ikaw ang pinag-uusapan ni tatay. Ate, hindi ba't sinabi kong huwag mong isama si Gong Shanxiao? Darating na si Ji Liu ang mayamang lalaki. Sige, huwag nang maraming salita. Tatay, ito ang alak na espesyal na binili ni Zhan Xiao para sa inyo. tatay, hiling namin ang mahabang buhay, kalusugan at kasaganaan ninyo. Iwan mo ang alak at umalis ka na. Tatay, dinalaw ka namin para sa inyong kaarawan. Yang 2 bote ng alak, kaya mo ba yan na itabi mula sa 6 na buwang gastusin mo? Bagamat hindi kami mayaman, hindi naman kami ganoon kahirat. Nasa bahay ka lang. Araw-araw sa kusina at mga bata. Walang kinikita. Sa anak kong sangning umaasa ang pamilya.
Nagsasayang ka pa ng pera sa mga pagpapanggap, hindi mo nga mapahalagahan ang asawa mo. Hindi ko maintindihan kung bakit ka pinili ng anak ko. Tatay, alak lang po ito. Hindi naman kami nagmamayabang at saka may pera naman kami. Naipuhunan lang sa mga proyekto ang kinita namin ngayong taon. Naku, bunso. Alam naming hindi kayo mayaman. Ate, wag mong hamakin ang kapwa. Totoo ngang nakapuhunan ng pera namin. Huminahon tayo. Masaya naman ang pamilya namin sa sarili naming buhay. Walang patunayan at sa kakaarawan ni tatay ngayon, huwag nating sirain ang okasyon. Kung Jiang Xiao, huwag kang plastic. Dahil sa pag-aasawa ng anak ko sa tulad mo, naging hambog na sa mga usaping kumpanya at negosyo. Akala mo ba mga tanga kaming lahat? Tatay, hindi ako nagyayabang. Totoo ang sinabi ko at masaya naman ang buhay namin. Talaga? Halos hindi totoo. Kung totoo man ang 40% ng sinabi mo, di sana dala ninyo ang ergoto. Oh, Hija, kahit ngayon 2 bote lang ng alak na gwanglyang dala namin, kung nakapag-asawa ka ng tulad ni Gilio na mayaman, mas mamahalin pa sa ergoto ang dala mong regalo. Kung napapagigagariw ni Gitulio, ikaw na kaya ang magpakasal sa kanya. Ilang taon na ba, bakit ganyan ka pa rin mag-isip? Bakit ko pakikinggan? Ang asawa ko ang pinakamabuti. Noong mga nakaraang taon, kami ni Jiang Xiao ang laging nag-aambag sa mga pamilyang okasyon. Kaming nagpakain at nagbigay, tapos kalimutan nyo lang. Kaya naging madali ang buhay ninyo noon dahil sa asawa kong taga-banal na ugat. Ano? Galing sa banal na ugat ang hipag ko? Ano pa sa palagay mo? Nakausap ko na ang pinakamataas na leader na si Diyos na Ama. Nakasalalay sa akin ang buong Sang family. Hipag ko pala taga-banal na ugat? Kaya pala parang nagdadaan lang ang kumpanya natin? Huwag maniwala. Hindi tatanggapin ng banal na ugat kaya niya na di naman karapat-dapat. Tama ka. Banal na ugat. Paanong makakausap ni Diyos na Ama ang hipag? Peking kwento yan. Sangning, tigilan nyo na yan. Kapag inis nyo ako, gagamitin ko ang kapangyarihan ng banal na ugat. Hoy hipag, ang banal na ugat ay makatarungan, hindi gang na pwedeng magpapaniwala. Tama na. Kahit di galing sa banal na ugat ang hipag mo, kumikita siya ng milyon at binibigyan ng dignidad ang kapatid mo. Ano masama sa napili ko? Minamahal at inaalagan niya ako. 6 na taon na kami, pero parang bagong kasal pa rin. Dahil lang wala siyang trabaho, kaya nasa bahay lang siya nagluluto at nag-aalaga. Sangning, kung hindi kanya pagbibigyan, sino pa ang maghahanap buhay para sa kanyang gastos? Bunso, ikaw ang pinakatalino at maganda sa pamilya, ngunit na pangasawa mo ang pinakamahirap at walang kwentang under-desaya. Tama na! Huwag niyo siyang pag-usapan ng ganyan. Huwag kang magalit. Ako na ang bahala dito. Mga hipag at bayaw, totoong ako'y laging nasa kusina at pamilya. Hindi man ako kumikita, may pamanang kayamanan ako. Ang 2 bote ng alak na ito ay pauna lamang. May ihahanda pa ako para kay Itay. Nagmamayabang ka na naman? Asawa, hindi natin kailangan makipag-unahan sa karangalan. Mahal, hindi kita niloloko. Talagang inihanda ko ang regalo para kay Itay. Ano ang inihanda mo? Guangliang liquor. Alam kong mahilig uminom si Itay kaya naghanda ako ng ilang crate nito. Sa oras na ito, malapit na silang dumating. Bilis! Sakay na sa kotse! Dapat makarating tayo sa pamilya Sang nang hindi nagmamadali. Hindi dapat maghintay si Ninong kahit 1 segundo. Naroon na ang bahay ni Lolo. Siguro nandoon na ang mga magulang ko. Ang laki ng mga salita. Gong Jiang Xiao, kailan mo titigilan ng pagyayabang? Ikaw na laging nasa kusina. Alam mo ba kung gaano kahirap makuha ang guangliang liquor na ito? Siyempre alam ko. Kaya nga ito ang inihanda ko para ipakita ang aking sinseridad. Mahirap makakuha ng 1 bote sa palengke. 6 na bote bawat crate. At 50 crate ang inihanda ko. Nandito na ang lahat ng kamag-anak. Mamaya 2 crate ang maaaring uwiin ng bawat pamilya. Asawa, anong kalokohan? Ang guangliang liquor na kahit 1 bote mahirap makuha, binibigyan pa tayo ng 2 kahon? Bayaw, naloloka ka na ba sa pagiging house husband? Napanood masyado ng mga drama at akala mo'y hari ng negosyo o Dragon King na manggagamot. Ang hari ng negosyo ay si Wei Long. Ang manggagamot naman si Yetang. Mga tauhan ko silang lahat. Sabi niya, mga tauhan niya ang hari ng negosyo at manggagamot. Gong Jiang Xiao, pagpatuloy mo yan at lilipad ka sa ere. Di ba walang paghambog? Nakakahiya ka? Totoo ang sinasabi ko. Asawa, tumigil ka. Hindi ka naman basta nagpapadala sa away. May sakit ka ba? Kailangan mo ng doktor? Mahal, okay lang ako. 50 kahon ng guangliang liquor ang dala ko. Maniwala ka. 50 kahon ng guangliang liquor? Asawa, huwag kang magsalita ng ganyan.
Special supply na ito ng Dark Vein. Kung hindi mismo mag-utos ang Godfather, hindi tayo makakabili nito. Uy bunso, iiwasan mo ba kami kasama ng asawa mong sunod-sunuran? Huwag kayong aalis. Pagdating ng pimpantakahon, wala nang pipirma. Tama na ang tawa. Mahal, huwag matakot. Mas masarap silampuhan ang mga nagtatawa ngayon. Gong Zhangxiao, ginagawa mo ba kaming katatawanan sa aking birthday? Anong kasalanan ang nagawa ko't napahamak ang anak ko sa isang palpak na tulad mo? Tatay, bakit hindi mo makita ang kabutihan ni Zhangxiao? Walang kwentang ito. Kung tunay siyang mabuting asawa, baka pumayag pa ako. Pero wala siyang kwenta. Nagpapanggap lang na mayaman. Anong klase yan? Masisira buhay mo dahil sa kanya. Tatay, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig ko, ikinahihiya ka ng asawa mong ito sa angkan natin. Iwanan mo na siya. Pupunta dito si Jiliu, ang mayamang lalaki. Pag kayo ni Jiliu, karapat-dapat ka nang magbigay ng Guangliang likor. Ayaw ko. Bakit ako pinagdedesisyonan mo? Ama mo ako. Palayasin na yung walang kwentang manugang na yan. Layas! Bilis, lumayas ka. Nasisira ninyo ang kainan namin. Layas na. Huwag nang magpatagal, alis na. Umalis ka na. Layas na. Oras na para kumain. Huwag niyo tawaging loser ang tatay ko. Marami siyang pera. Lolo, hindi po bagsak ang daddy ko. Lahat ng brilyanting ito ay sa kanya. Patugan ka, saan mo nakuha ang mga artista mong ito? Hindi sila artista. Mga gwardya ito ni Tito Bank President para sa brilyante. Naihatid na ang mga brilyante. Pwede na kayong umalis. Nakatakot ka. Akala ko may naglabag ng bathas. Oo, di ako makahinga sa takot. May mga baril sila. Kawawa naman. Kitang-kitang mga artista lang ito. Bakit? Paano mo nasabi? Sa illegal na armas, dapat nakakulong na. Paano hindi artista yan? Tama ka. Muntik na akong malinlang. Naisip ko, paano may armadong gwardya si Bonyo? Bonyo, ano raw ito? Brilyante. Nagloloko lang si Bonyo. Brilyante ba ito? Huwag pansinin ang biro ng bata. Nanay, hindi. Totoo talagang brilyante ito. Sa murang edad, nagsisinungaling ka na. Hindi ako nagsisinungaling. Lolo, mga brilyante talaga ito. Bonyo, birthday ng lolo ngayon. Huwag kang magulo Nanay, hindi ako nagkakagulo. Kinuha ko ang sulat ni tatay at kumuha ng regalo para kay lolo sa World Bank. Pinaniwalaan mo ang biro ng tatay mo? Anong kalokohan? Sangning, ba't di mo pa sila paalisin? Tay, nagbigay lang ng regalo si Bonyo. Huwag mo nang awayin ang bata. Tama si Tay. May taong gulang lang si Bonyo. Sino magtuturo sa kanya? Yung palpak niyang tatay. Ate, makintab nga itong peke. Parang totoong brilyante. Namanditse. Walang kwenta to kumpara sa tunay. Dala pa niya ang buong bag. Nakakabilib talaga. Ang isang brilyante ay libu-libong piso. Ang yaman pala ng pamilya ng pang-apat na anak. Kuya, mayaman ka na. Binigyan ka ng bag ng brilyante. Tama na. Pangatlong kuya, ang yaman mo. Binigyan ka ng iyong apong babae ng bag na puno ng diamante. Tama na, Sangning. Ginagago mo ba kami dahil hindi kami nakakita ng totoong diamante? Pinapasan mo pa ng bata ang bag na basag na kristal. Walang pera pero mayabang. Itinuro mo pa ito sa bata. Paumanhin, tatay. Ate, paulit-ulit na drama ng pamilya mo. Birthday ni tatay ngayon pero galit na galit siya. Ate, tingnan mo ang napangasawa mo. Tita, huwag mong husgahan ang tatay ko. Anak na talaga ng tatay. Mahal, uuwi muna kami ni Bonyo. Uwi na kayo ngayon? Birthday ni tatay. Nagpa-picture pa kayong may basag na kristal tapos aalis na lang? Wala na ba kayong respeto? Sige, hindi na kami aalis. Huwag ka nang magalit. Hindi ito basag na kristal. Totoo itong diamante. Nanay, totoong diamante ito. Mahal, kung ayaw mo sa diamante, hintayin na lang natin ang 5th kahon ng Guangliang likor. Tatay, tulungan kitang pulutin ito. Tama na. Tatay, ako na lang ang may iwan para tulungan ka. Tama na. Mahal, anong problema? Nanay, bakit ka galit? Gong Zhangxiao, pinakasalan kita dahil akala ko mabuting tao ka.
Sapat ang katapatan para sa payak na buhay. Wala akong pakialam kung mayaman ka man o hindi. Alam ko, mahal. Gusto mo ng tahimik at matatag na buhay kaya palagi akong sumusunod sa'yo? Pero bakit ka naging ganito? Kapag ganyan ang sinasabi mo sa bahay, iniisip ko na lang biro mo yon. Pero ngayon, nagsabuatan pa kayo ng anak natin? Paano ako makikipagsabuatan sa bata? Itong mga diamante. Siyempre, totoo yan, mahal. Maniwala ka sa akin? Maniwala ako. Ang laman ng bag na to ay piraso ng salamin. Buong bag na puno ng diamante. Tunay na diamanteng yan. Hindi kita niloloko, mahal. Gong Jian Xiao, bukod sa pagyayabang mo, ikaw ang ama ni Bonyo, dapat maging mabuting halimbawa ka sa salita at gawa. Nanay, huwag mo namang pagalitan si tatay. Mula ngayon, huwag mong paniwalaan lahat ng sinasabi niya. Hindi ako niloloko ni tatay. Mahal, bakit mo sinasabi yan kay Bonyo? Sige na, huwag ka nang magalit. Kung sa tingin mo peke ang mga to, aminin kong mali ako. Huwag ka nang magalit, mahal. Mahal, bakit mo sinasabi ito kay Bonyo? Sige, huwag kang magalit. Kung sa tingin mo'y pekeng brilyante ito, tama ka. Nagkakamali ako. Pakiusap, huwag ka nang magalit, mahal ko. Bakit hindi mo pa itinatapon ang mga basag na salamin sa sahig? Sige na. Basta't hindi ka galit, lilinisin ko na agad ito. At dapat kang humingi ng tawad kay Itay. Ayaw mo ba? Gusto ko. Susundin ko ang lahat ng sabihin mo. Tatay, tulungan kitang pulutin ang mga ito. Ang bait-bait ni Bonyo. Mangsang ang manugang mong ito'y walang pera pero magaling magmalaki. Takot pa sa asawa. Sayang si Sangning. Parang bulaklak na napunta sa basura. Nakakahiya sa buong angkan natin. Hinahayaan mo pa bang makitang ang sunod-sunuran mong asawa? Kahapon pa kita pinagbilinan ni ate na huwag mo siyang isama. Ngayon, nakakahiya talaga ang ginawa mo. Huwag ninyong siraan ang tatay ko. Okay lang, Bonyo. Hayaan mo sila. Tatay, kung ayaw mo sa laman ng bag, kukunin ko na. Pasensya na sa nagalit ka kanina. Wala nang paumanhin. Umalis na kayong mag-ama rito at huwag nang manghiya pa. Tatay. Tumigil ka? Ako na ang magsasalita. Tatay, ate, Ditse, Sanse, kung ayaw niyo sa amin ni Mister, aalis na kami ngayon din. Huwag kang magsalita. Hayaan mo akong magsalita. Tatay, ate, Dix, Sanse, kung ayaw ninyo sa amin, aalis na kami agad. Tigil. May tatay pa ba ako sa puso mo? Ikaw ang unang humiwalay sa asawa ko, tatay. Karapat-dapat bang ipagtanggol ang ganitong lalaki? Kahit anong sabihin ninyo kay Jian Xiao, siya pa rin ang pinakamabuti para sa akin. Naguhumaling ka na, Sanseng. Ate, buhay ko to. Mas mahalaga ang kaligayahan ko. Paano kung ipagpipilitan kung iwan mo siya ngayon din? Hindi ko pababayaan ang pag-aasawa ko dahil lang sa inyo. Walang utang na loob. Kapag lumabas kayo rito, tatanggalin kita sa pamilya. Kung pagtalima lang ang gusto mo para wasakin pamilya ko, tanggapin mo na wala na akong tatay. Saksi, bakit nagkaganito ang anak kong Suael? Alis na tayo. Ano pang hihilingin ng lalaki kung ganito ang asawa? Ngayon pa ba sasabihin yan? Mahal mo ako at pinoprotektahan. Hindi kita pababayaan na maliitin ulit. Sige, umuwi muna tayo. Pag-uusapan natin to sa bahay. Malapit na dumating ang alak na Guangliang. Malapit nang dumating ang alak na Guangliang. Narito na ang Guangliang Liquor. Nasa labas lang ng pinto. Nagbibitaw ka pa rin, hindi ka talaga susuko hanggat hindi ka nasasaktan. Ikaw ay kahihiyan sa aming mga lalaki. Hoy Bunso, kailangan mong magising sa katotohanan. Kanina brilyante ang punong bag ng bata. Bunso, yan bang tamad na to nagsabing Fimfag kahon? Pakaabutin pa siyang 2 buwan. Huwag ninyong hamakin ang tao. Mahirap ngang mabili ngayon ang Guangliang. Magiging pambansang alak na abot kaya ng lahat. Bunso, iwan mo na yan at piliin mo si Jiliu sa kayamanan ni Jiliu. Makakapagbigay ka ng ngayon pa lang. Sangning, kasama ako ay walang hihintayin. Sawa na ako sa kalokohan mo. Palayasin niyo. Bilisan nyo, hindi kayo welcome dito. Umalis ka na. Bitawan nyo, dalhin mo yung basura mo at umalis ka na. Aalis kami ng kusa. Bitawan nyo kami. Narito si Lin Feng para ihatid ang mga regalong in-order. Lumabas ka! Bitawan mo ako! Kunin mo gamit mo at umalis ka na. Aalis kami ng mag-isa. Bitawan nyo kami! Narito si Lin Feng para ihatid ang mga ipinadalang regalo. Mga regalo? Asawa? Ayos ka lang ba? Ay sa ako, dumating na ang Guangliang Liquor. Diba? Hindi kita niloko. Pasok nyo lahat. Ang dami.
Linfeng, dahil naihatid na ang alak, umalis ka na? Opo, umalis na tayo. Nakuha mo talagang 50 kahon ng Guangliang liquor? Saan galing ang pera mo? Walang gastos. Galing sa kaibigan. May connection siya at tinulungan ako. Meron talagang alak? Buksan niyo at tingnan. Hindi kayang bilhin niya ng isang plain housewife. Ako na magbubukas. Ang bango. Ang bango talaga. Napakabango. Inuman tayo ng Guangliang liquor kasama ang pamilya. Manood ng Ang bango. Ang bango. Sobrang bango. Talagang mabango. Hala, ang bango-bango. Ang sarap ng amoy. Ito ay tunay na Guangliang liquor. Gawa sa gintong wine belt ng Sichuan sa 30th Parallel Norte. Una akong titikim. Ama, kayo muna. Sige na po, kayo muna. Malambot sa lalamunan. May matamis na aroma at matagal na lasa. Ang gandang alak. Oy. Ang bango at lambot. Patingin din ako. Malambot sa lalamunan. Ang sarap talaga ng alak na ito. Tunay na alak. Siyempre, tunay itong alak. Ama, 50 crate ng Guangliang liquor nandito. Maniniwala ka na bang hindi kami nagsisinungaling? Hindi ko inakalang ang pinawalang kakayahan ay magbibigay ng 50 crates ng Guangliang liquor. Limited edition ito. Saan mo nakuha ang 50 crate ng Guangliang liquor? Naniniwala ka bang bigay lang ito ng walang kwentang ito? Ate, ano bang nagawa ng asawa ko? Bakit siya lagi mong inaapi? Sang Ning, alam mo ba ang totoong estado ng pamilya niyo? Kayo ba talaga ang bumili ng 50 crate na ito? Wala kaming pera pero may koneksyon ng asawa ko. Bigay ito ng kaibigan niya na may internal na channel. Sa haba ng buhay ko, hindi pa ako nakarinig ng channel na nagpapamigay ng 50 crate na Guangliang liquor. Di baka wala kang alam. Meron talagang koneksyon ng asawa ko. Ang tanda ko na, pero ngayon ko lang narinig na may 50 kahan ng Guangliang liquor na mapamimigay. Baka kulang ka lang sa kaalaman. May koneksyon ng asawa ko at siguradong may paraan yon. Kalokohan. Kasapi ako sa Anmay. Sa katayuan kong ito, di ko pa naranasang makakuha ng 50 kahang Guangliang ng sabay-sabay. Asawa, sa palagay mo'y may daya sa 50 kahang ito, di ba? Pangalawang manugang, ibig sabihin ba'y hindi ko dapat tanggapin ang alak? Hindi po, Itay. Nagtaka lang ako kung paano niya nakuha. Bayaw, naghahanap ka ng away. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sang Ning, wag kang parang inahing manok. Pag-usapan lang ang asawa mo'y agad kang umiimit. Pinagtatanggol ko lang ang asawa ko. May problema ba? Huwag kayong magalitan. Manugang, sino ba talaga ang kaibigan mo? Paano siya nakakuha ng sinfalikahan ng bihirang alak? Hindi naman po ganun kahirap intindihin. Siya ang tagapamahagi ng Guangliang. Lahat ng alak sa Haiyan City ay dumadaan sa kanya. Ang laking tao pala. Wala po yon. Negosyante lang ng alak. Negosyante ng alak? Sa totoo lang, hindi naman ganyang kagulo ang sitwasyon. Siya ang tanging tagapamahagi ng Guangliang liquor kahit 50 na kahon. Lahat ng alak sa Haiyan City dadaan sa kanya. Ang lakas ng impluensya. Wala yon. Negosyante lang siya ng alak. Negosyante lang? Ang tagapamahagi sa buong lungsod ay hindi karaniwang tindero? Gusto na, asawa. Totoo lahat ng sinasabi ko. Bakit parang hindi ako makapaniwala? Wala sa paniniwala mo yan. Naniniwala ako. Talagang naniniwala kung tutulong siya sa malaking bagay. Malapit talaga kayo. Ipakilala mo siya sa bayaw mo pag may pagkakataon. Nene, ako ang nag-alaga sa'yo nun. Hindi mo nakalimutan yon? Ate, kanina mo minamaliit ang asawa ko. Hindi, nagkaintindihan lang tayo. Magkapatid tayo. Huwag kang magtampo ko. Uy, huwag kayong aalis. Magsimula na tayong kumain. Huwag niyo silang pansinin. Parishiki, pakilala mo naman sa akin ang kaibigan mo. Bayaw, sayang ang connection mo. Dalian mo at ipakilala siya. Yayaman tayong lahat. Pasensya na, sapat lang ang oras ko para sa pamilya. Wala na akong matitira sa iba. Pasensya na, sapat lang ang oras ko para sa pamilya at asawa. Wala na akong panahon para sa ibang tao. Ikaw lang ay may bahay. Ano ang ibig mong sabihin na walang oras? Gumigising ako ng 6 agor para magalmusal, ihatid ang anak sa eskwela ng 7 mabon at sundo ang asawa ng 8 nana. Sa umaga naglalaba, nagwawalis at naglilinis. Sa hapon nagluluto ng sopas at hapunan, sundo sa anak ng 5 siya sa asawa ng 6 Sa gabi, pagkain, lakad, kwentuhan at laro. Natutulog ng 10 Sanur.
Saan ako kukuha ng oras? Ikaw. Hindi ko matanggap na normal na buhay ito para sa lalaki. Jiang Xiao, paano ka na pa sa ilalim ni Sang Ning? Hoy, huwag kang magsalita ng kung ano. Bawat pamilya may sariling sistema. Bakit dapat lang sa babae ang gawaing bahay? Sa lalaki hindi? Walang dahilan para magluto at mag-alaga ng bata ang lalaki. Ayaw mong tumulong sa gawaing bahay dahil makasarili ka? Kuya, pinag-usapan na namin ni Mrs. Trabaho siya, ako sa bahay. Masaya na ako sa buhay namin. Talagang under-desaya ka nga. Buong puso ko to, masaya ako kapag masaya sila. Pera lang ang mga yan. Ang yabang mo? Yung pabidang ginawa mo kay Bunyo na bato-bato ang laman? Totoo ang 50 kahon ng alak. Ate, baka naman totoong brilyante ang kay Bonyo. Ang 50 kahon ng alak na ito ay tunay lahat, ate. Sa palagay mo, totoo kaya ang diamante sa bag ni Bonyo? Ang maliit na diamante ay libo-libo ang halaga. Kung puno ang bag, aabot sa bilyon ang halaga. Oh, syempre may posibilidad. Sang Ning, makatwiran ba ang sinasabi mo? Sige na. Peke ang diamante, pero tunay ang alak. Tigilan na iyo ang paghamak sa bunso. Jiang Xiao, huwag kang magpakitang gilas sa pamilya. Anyayahan mo na lang ang kaibigan mong VIP. Eksakto. Kung malapit kayo, maanyayahan mo siya, di ba? Mahal, kaya mo bang anyayahan ng presidente ng Wine Association? Oo. Tatawagan ko na siya ngayon din. Lin Feng, sa Sang Residence sa Louis Middle Road. Dumali ka rito. Opo, Ninong. Totoo bang maanyayahan mo ang VIP na yon? Walang duda. Hindi ko akalaing makakahakot tayo ng ganitong VIP. Tatay, darating na si Jilyu para kay Bunso. Huwag mong kalimutan. Si Jilyu, 40 taong 2 asawa ang namatay. Karapat dapat ba siya? Lolo Sang, paano mo nasabing hindi ako karapat-dapat? Ginoong Liu, ang pinakamayaman lagpas 40 taong gulang na at 2 asawa ang namatay. Karapat dapat ba sa kapatid mo? Loko-loko. Paano mo nasabing hindi ako karapat-dapat sa anak mo? Ako, Ginoong Liu. Narito ka rin sa wakas. Oh, Ginoong Liu, naghintay kami para simulan ang piging... Umalis ka sa daan. Tandang Sang, ikaw ang nagmakaawa sa akin na makilala si Sang Ning. Ngayon, ganyan ang sasabihin mo? Ano kung ikaw na 40 taong gulang na gustong ligawan si Sang Ning. Panaginip lang yan. Tandang Sang, nabaliw ka na ba? Tatay, pag-isipan mong mabuti, mga bote lang ng alak ang dala niya, pero pinapalayas mo ang tunay na yaman. Totoo ang guangliang likor na to. Ang pagiging tapat at masunuring Jiang Xiao ay dapat tanggapin. Asawa, ang galing mo talaga. Tinanggap ka na ni tatay. Ang daming guangliang likor. Totoo ba to? Siyempre totoo. Binuksan ko na at tinikman. Lahat ng alak na to galing sa kanya. Paano siya nagkaroon ng koneksyon? Hindi importante ang koneksyon. Ang pagiging masunurin ang mahalaga. Nagduda rin kami, pero sabi nitong sunod-sunuran galing sa pinakamagaling na tindahan. Ano? Mga tao, pakinggan nyo! Niloko kayong lahat. Inuman ng guangliang liquor kasama ang mga mahal mo, manood ng May pagdududa rin kami, ngunit itong asawang sunod-sunuran ang nagsabing regalo ito mula sa pinakatanyag na tindero ng alak sa lungsod. Ano? Makinig kayong lahat sa akin. Naloko kayong lahat. Ano? Jilyu, huwag kang manggulo. Natingnan na namin ang mga alak na ito at tunay ang lahat. Tama si Sang Ning. Ako mismo ang tumingin. Ang alak na bigay ni Jiang Xiao ay malambot at masarap, mabango at may matatagal na lasa. Napakalinis nito. Lolo Sang, hindi ko sinasabing may sira ang alak. Ang sinasabi ko, hindi galing sa kanya ang regalong ito. Kung hindi galing sa kanya, sino ang nagpadala? Siyempre pa, ako ang nagpadala. Ano? Ikaw ang nagpadala? Galing kay Jilyu, ang pinakamayaman? Kalokohan. Malinaw na galing sa asawa ko ang alak na ito. Kaibigan niya ang pangulo ng asosasyon ng mga tindero ng alak para sa event ni Jiang Xiao. Kabalbalan, si Lin Feng. Pangulo ng asosasyon ng mga tanyag na tindero ng alak sa Haiyan. Siya ang aking tagapagtanggol. Si Lin Feng? Siya ang tinawag ng asawa ko. Pagdating niya, malalaman natin kung kanino talaga ang alak. Anong klaseng mga langgam kayo para tawagan si Pangulong Lin? Naniniwala kayo sa kanya, kayong mga mahihirap na kamag-anak na hindi pa nakakalabas ng bahay ang madadaya niya? Jilyu, naniniwala ako sa iyo mula pa noon. Ikaw lang ang may matalinong pananaw dito. Salamat sa pagpapahalaga, Jilyu. Ang 50 crate ng alak na ito, nang bisitahin ako ni Lolo Sang, tinawag ko si Pangulong Lin para bilhin ito. Gumastos ako ng mahigit 1 milyong yuan. Ipinadeliver ko ng maaga. Paano naging regalo mo ito? Sige, walang saysay ang pagtatalo.
Papuntahin natin si Lin Feng para magpaliwanag. Inumin ang Guangliang Liquor kasama ng mga mahal sa buhay. Samahan kami. Sige, walang kwentang makipagtalo. Paparating si Lin Feng para magpaliwanag. Oo, parang totoo lahat ng sinasabi mo. Pagdating ni Pangulong Lin, maliwanag na kung sino ang bumili ng alak. Pangarap lang yan. Akala mo, basta-basta lang matawag si Pangulong Lin? VIP na tao na gaya niya. Paano siya pupunta dito? Siyempre pupunta. Narinig ng lahat na tinawag siya ng asawa ko kanina. Ilang salita lang pinaniwalaan nyo? Si Pangulong Lin ay direktang nakakausap ang Diyos ng Anmay. Mga ordinaryong tao lang kayo? Akala nyo makakausap nyo siya? Malaki ba ang pakikipag-usap sa Diyos ng Anmay? Nakausap na ng pangalawang bayaw ko yan. Totoo yan. Nakausap nga ng pangalawang manugang ko ang Diyos ng Anmay. Nagbibiro ba kayo? Ang Diyos ng Anmay, napakamakapangyarihang nilalang yon. Mga katulad nyo, kayo mismo? Ginoong Liu, nagkamali po ako ng salita kanina. Ang Diyos ng Anmay? Di ko rin kayang insultuhin yon. Pangalawang bayaw, nagsinungaling ka rin pala tungkol sa Anmay? Bayaw, kasinungalingan din pala na taga-Anmay ka? Anak ng sa Anmay ka raw. Gagong ito. Kahit 3 buhay mo, di mo malalapitan ang Anmay. Mr. Liu, mali talaga ako. Di ko na ulitin to, pangako. Mr. Liu, pambiro lang yon. Bakit mo sinaktan? Tangang babae. Kung mai-report yan, 10 buhay niya di sasapat. Ate, kayo pala ang nagpapanggap para di mapahiya? Sanning, huwag kang nagmamalaki. Mr. Liu, si Gong Jianxiao ang gumagamit ng pangalan mo. Dapat ipakulong yan agad. Ate, bakit mo pinaniniwalaan lahat ang sasabihin niya? Siyempre, siya ang mayaman. Sino ang paniniwalaan nyo, si Mr. Liu o itong walang kwenta? Nakakapagtaka. Kung magaling siya, bakit wala siyang kita sa mga nakaraang taon? At kanina pa nagmadaling umalis ang mga nagdala ng alak. Takot sila kay Mr. Liu. Ate, hindi yan ang sinabi niyo kanina, ah? At saka yung mga naghatid ng wine biglang umalis kanina. Mukhang natakot silang mahalata ni Jiliu ang pinakamayaman pagdating niya. Ate Third, iba ang sinabi mo kanina. Naloko kami niyong dalawa. Alam na alam namin ang kalagayan ng pamilya niyo. Tama si Papa. Niloko muna ng ganyang tao sa basing bumbilya, tapos ginamit pa ang wine ni Jiliu para magpakitang gilas. Palayasin na tong baliw na to, nakakahiya! Kung Jianxiao, anong masasabi mo pa? Ilang dosinang kahon lang ng wine to. Papuntahin ko na si Lin Feng para magpaliwanag sa lahat. Nagbabalat kayo ka pa. Sige, huwag niyong istorbohin. Tumawag na siya ngayon din. Kilalang kilala ko boses ni Presidente Lin. Tagapagligtas ko siya. Tingnan natin ang panluloko niya. Tanga-tanga. Baka 186 o 1711 ang tinatawagan niyan. Bakit mo kinukuha ang cellphone? Hayaan mo siyang magpakatanga. Pero baka may masabi siyang nakakasama kay Presidente Lin. Baka ikaw ang pagbuntunan? Hindi kayang gawin ni Lin Feng. Iyon. Huwag kang pabiro-biro sa ganitong sitwasyon. Sige, oo. Tingnan nyo. Nakasave pa talagang Lin Feng, President Lin. Pagka-connect ng tawag, makikita nyo ang panloloko niya. Oy, kumonek na! Ninong. Inumin ang Guangliang Liquor kasama ang pamilya. Samahan ninyo kami. Uy, kumonekta na! Ninong. Ninong? Totoo! Boses ni Presidente Lin talaga. Boses ni Presidente Lin yan. Bakit mo pinatay ang tawag? Tatanong ko pa naman tungkol sa alak. Anong alam mo? Tapos na. Sobra na to. Liu Fuge, anong nangyari sa'yo? Magsalita ka. Ginawang Liu, mayaman ka. Anong problema? Matagal na siyang kalmado. Itinatagong malaking tao nga kaya siya. Iabot mo ang telepono. Hindi yun totoo. Malaking pagkakamali lang. Makikita kita sa loob ng 5 minuto.
Ginoong Liu, bakit bigla kang naging galang sa babaeng sunod-sunuran? Tama ka! Bakit ko siya nire-respeto? Si Presidente Lin talaga ang kausap. Si Gong Jianxiao ay pobre lang. Oh, Ginoong Liu, Naihatid ko na ang regalo. May gagawin pa ako sa bahay. Aalis na ako, wag na akong ihatid. Huwag kang aalis. Liu Fugi. Pakawalan mo ako. Fugi, marami pang dapat linawin. Wala akong pakialam sa handaan mo. Pitawan mo ako. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Huwag! Tatay, nanay, nandyan na naman yung tiyuhin. Yun ba yung naghatid ng alak kanina na si Pangulong Lin? Hindi ba nandito lang yun kanina? Opo, nandito siya. Siya talaga yung nagdala ng alak. Si Gilio bang mayaman? Ito ba si Pangulong Lin ng Haiyan Winery? Tigil na sa paghila. Bitiwan niyo ako. Hoy, bitiwan niyo ako. Fugi, bakit hindi ka napansin ni Pangulong Lin? Tama, dumiretso siya sa taksil na asawa na yon. Huwag kang mahiya. Ipaliwanag mo sa lahat paano naging regalo ni Liu Fugi ang bimemte kahon ng Guangliang Liquor. Ano? Hoy! Hoy, Pangulong Lin! Kamusta po? Bakit hindi ka lumuhod ngayon din at magpaliwanag sa boss ko? Luluhod na po ako ngayon din. Uy, luluhod na ako. Siya pala yung mayabang na si Gilio kanina. Mukhang isang malaking tao pala si Gong Jianxiao. Pangulong Lin, ang paghanga ko sa inyo ay parang dagat na walang hanggan. Tigil ang daldal at magpaliwanag ng maayos. Ituloy mo, paano naging regalo mo ang bimempian kahon ng Guangliang Liquor? Inumin ang Guangliang Liquor kasama ang pamilya. Pangulong Lin, ang paghanga ko sa inyo ay parang rumaragasang ilog na walang hanggan. Tigilan ang kalokasan at magpaliwanag ng maayos. Paano naging regalo mo ang 5th kahon ng Guangliang Liquor na ito? Nalito lang sandalit nagsalita ng walang sense. Mali ako. Dapat akong mamatay. Mali ako. Dapat akong mamatay. Alam kong nagkasala ako. Nagkasala. Mali. Dapat mamatay. Mali. Pinagmalaki mo pa ang kanyang alak? Lumabas ka na ngayon din. Aalis na ako. Aalis na ako. Aalis na ako ngayon din. Hoy, Pangulong Lin. Pangulong Lin. Pangulong Lin, kami ang mga bayaw ni Jianxiao. Hay nako, kumusta? Boss, sila. Hindi namin kilala. Ngayong malinaw na ang lahat. Mauna na kami. Magpatuloy kayo sa usapan. Alis na tayo. Pangulong Lin, sumalo muna kayo bago umalis. Pangulong Lin. Ate, may mga kilala ka palang malalaki, ngunit di mo man lang kami ipinakilala. Makasarili ka. Tama. Ang sakin mo. Oh, Tigilan nyo na yan. Gong Jianxiao, sino ka talaga? Oo nga, bayaw. Ano ba talaga ang katotohanan? Mahal, may sikreto ka bang hindi mo pa nasasabi sa akin? Kuya Bayaw, sino ba talaga kayo? Mahal, may sikretong pagkatao ka ba na hindi mo nasabi sa akin? Ang pinakamahalaga kong pagkatao ay ang pagiging asawa mo. Walang kwenta ang iba. Naniniwala ako sa'yo. Sila naman ang unang nanlait at umalipusta sa'yo. Di ko mababago ang hinala nila, pero sasamahan kita sa pag-uwi. Sangning, birthday ng tatay mo at di pa nga nagsisimula ang handaan, aalis ka na? Walang utang na loob. Bayaw di uubra ang panggu-guilt trip. Nagpakita na kami ng pagmamahal kay tatay sa 5th kahon ng Guangliang Wine. Kung aalis ka ngayon, Sangning, wala kang respeto kay tatay. Tama na. Hayaan niyang umalis sila. Puro kayo salita ng walang isip. Masasabi lang, sorry pag naapakan mo na. Tay, pamilya lang naman. Mga simpleng salita lang, dapat ba natin pagawayan? Di mo maiintindihan ang sakit ng masasakit na salita hanggang sa'yo idirekta. Umuwi na tayo. Tara na, Bonyu. Uwi na tayo. Yung kayang magregalo ng 50 kahon ng Guangliang Wine, tapos sumusunod pa si Presidente Lin.
Totoong brilyante yung dala ni Gong Jan Xiao. Inuman ng Guangliang wine kasama ang pamilya. Laosang, ang manugang mong binata ay nagpadala ng imbestigahon ng Guangliang wine. Magbukas kaya tayo ng dalawa para mas masaya? Eksakto, tama yan. Magbukas tayo ng dalawa, subukan lang natin ang 2 kahon. Sabi ni Gong Zhanxiao, pwede tayong umuwing 2 kahon. Una akong maglalagay ng sa akin sa kotse. Ayun, kukuha din ako ng 2. Bilis, isingit mo 2 kahon sa kotse. Huwag niyong galawin ang alak ko. Ay, ano ibig mong sabihin? Nagsabi si Gong Zhanxiao pwede kaming kumuha ng 2 mula sa 50. Oo, Tay. Hindi mo mauubos mag-isa ang pingpal takahon. Wala kayong pakialam kung mauubos ko o hindi. Walang dapat humawak ng alak ko. Babalik na lang tayo ibang araw. Kung kukuha tayo ngayon, susunod lahat sila. Bakit nila mapapakinabangan ang alak natin? Tama, mahal. Ang talino mo. Kaarawan ni tatay ngayon, sundin natin siya. Oh, simulan na ang handaan. Magsisimula na. Tara na. Magsisimula na ang piging. Sisimula na ang handaan. Kailangan kong ipa-appraise ito ng palihim. Ang ating pangalawang anak ay napakatalino. Hindi niya kukunin ang basag na baso. Mga brilyante kaya talaga yon. Kailangan kong humanap ng ekspertong titingin nito ng palihim. Ang talino ng pangalawang anak, hindi siya kukuha ng salamin. Mga brilyante, kaya talaga yan. Mga tunay na brilyante pala. Siyempre tunay. Kami ang pinaka-autorisadong ahensya at protektado ng batas ang pagtitest. Magkano ang halaga nitong isa? Batay sa linis, kinang at perpektong pagkalagas sa kamay mo, simula 4 milyon ang presyo nito. Copper na milyon? Oo. Ito ay dekalidad na fimbakarat na brilyanteng walang depekto at bihira sa merkado. Yayaman na tayo? Tay, anong ibig mong sabihin dito? Anong ibig ko? Galing to sa ika-4 mong kapatid. Gusto mo ba itong angkinin? Tay, binigay sa'yo yan ni Ate Four pero ayaw mo. Ako ang nakapulot. Parang kumukuha sa bibig ng leon. Madami pa kay Ate Four. Dun ka humingi. Tama, puno ng brilyante ang bag ni Bonyo. Ilan kaya yon? Pupunta na ako? Teka. Tay, hindi mo pa papayagan? Nasa kanya ang mga yon. Kung makukuha ko, kakayahan ko yon. Marami na siyang bigay noon na akala ko fake lang. Ngayon, pinatingin ko, tunay palang lahat. Dati maraming regalo si Sang Ning sa akin. Akala ko'y peking ginto at itinapon ko, pina-verify ko. Ngayon, tunay na ginto pala. Tunay na ginto? Tunay na ginto. Kung ganoon, may baul sa bahay si ate na puno ng alahas galing kay Gong Zhanxiao. Kung totoo yan, purong ginto ang laman yan. Tunay ang mga brilyante. Tunay din ang ginto. Tatay, kung mapasa atin ang baul na yan, wala na tayong problema. Baka mayaman pala si Gong Zhanxiao. Nagsisisi ako, inapi ko pa dahil kay Liu Fugi. Tatay, galit lang iyan, si Sang Ning pansamantala. Magpakumbaba tayo, babalik din yan. Tama. Matigas lang ang salita ni Sang Ning. Malambot naman ang puso. Dali, puntahan na natin bago pa magbago. Tara na. Mga peking ginto pala ang nasa baul. Bonyo, dalhin mo dito ang bag mo. Nay, nandito na ako. Bonyo, gusto raw ni Itay na laruin natin ang bag na puno ng makikintab. Dito basura, Nay. Mga brilyante ang lahat. Bonnie, sabi ng tatay mo, iiwan ang bag na puno ng makintab na kalat. Iiwan mo ba? Hindi to kalat. Brilyante lahat ito. Sige na, tama na. Brilyante nga. Nagkamali ako. Puno ng walang kwentang gamit na binili ng tatay mo ang kahong ito. Kung ayaw mo, bakit di mo ibenta? Kahit ayaw ko, regalo to ng tatay mo na tanda ng pagmamahal niya. Oo nga, nasaan na tatay mo? Nakikipag-usap kay Tito Lin. Chairman Lin,
Dapat natin siyang pag-ingatan. Ninong, dapat ba nating wakasan na si Liu Fugi? Hindi na. Di makakagulo ang maliit na langgam. Mahal. Opo, Mrs. Anong kailangan? Ginoong Lin, maupo po kayo. Ma'am, huwag kayong mag-formal... Malaking tulong si Chairman Lin sa atin. Pero di man lang natin inalok ng tsaa. Sige, tama ka, mahal. Gagawan ako ng tsaa ngayon din. Ayoko na po, wag na. Napakalaki na ng tulong ni President Lin. Bisita pa natin dito pero wala tayong naibigay na tsaa. Talagang bastos tayo. Tama ka, mahal. Gagawa na ako ng tsaa ngayon din. Hala, huwag. President Lin, maupo po kayo. Huwag na po kayong mag-abala. Hindi ako uhaw at hindi rin umiinom ng tsaa. Sige po, maupo na kayo. Madam, sa totoo lang, may allergy po ako sa tsaa. May allergy sa tsaa? Eh di kape naman. May allergy rin po ako doon, kaya huwag na. Tol, huwag ka nang mag-abala. Kahit 10 lakas ng loob pa ang meron ako, hindi ko iinumin ng tsaa mula saan, my godfather. Mahal. Gong Jianxiao. Mahal, nandito ako. Anong problema? Hala, ang bilis mo namang nakapaghanda ng tsaa. Mainit na ang tubig at nasa tabi lang ng tasa ang mga dahon ng tsaa. Heto. Hindi pala makainom ng tsaa si Chairman Lin. Tubig na lang siguro? Hindi ka pala umiinom ng tsaa? Iinom na ako, talaga. Hoy, mainit yan. Ayos, masarap na tsaa. President Lin, hindi mo ba sinabing hindi ka makainom ng tsaa? Minsan naman kaya ko. Eh di ba may allergy ka sa tsaa? Minsan naman wala. President Lin, hindi mo ba sinabing hindi ka makainom ng tsaa? Minsan kaya ko. Pero hindi ba't allergic ka sa tsaa? Minsan hindi lang talaga. Haha, magluluto ako ng ilang putahe. President Lin, sana'y manatili ka para kumain bago umalis? Hindi po, ma'am. May opisyal pa po akong trabaho. Nandito ka na pala. Sandali lang ang pagkain. Mahal, nasaan si President Lin? Marami siyang trabaho, hayaan mo na siyang umalis. Opo. Boss, ma'am, aalis na po ako dahil sa trabaho. Paalam. May bisita tayo ni Tsaa, wala kang inalok. Mabuting kaibigan man ay di dapat ganito. Oo, mahal, tatandaan ko yan. Ikaw maglaba, ako naman magluluto. Sige, magsaing ka na. Babalik ako para maggisa. Tay, hindi ba yan si President Lin Feng? Mukha nga. Gaano ba ka-close ni Chairman Lin kay Jianxiao? Pumunta pa sa bahay. Tay, parang may kahiwagaan ng asawang sunod-sunuran. Hindi yan importante. Ang mahalaga, makuha natin ang diamante. At ang ginto. Na. Uy, lalabas na si Gong Jianxiao. Pag alis niya, hahanapin natin ang kapatid mo. Tatay, parang may pambihirang pagkakakilanlan ang babaeng lalaki. Hindi yan ang importante. Ang kailangan makuha natin ang brilyante ngayon. At ang ginto. Uy, lalabas na si Gong Jianxiao. Pag alis niya, hahanapin natin ang kapatid mo. Hoy, nakababatang kapatid. Anong ginagawa mo? Nagbubuhos ng tubig. Sagabal ba ako? Hindi ka naman galit pa, di ba? Nagsikap kaming pumunta ni tatay. Huwag kang magdabog. Tatay, bakit kayo nandito? Nalungkot ako nang umalis kayong hindi kumain. Naisip ko sobra pala ang sinabi ko sa mga ate mo. Buong gabi akong nag-isip sa hidwaan nating mag-ama. Bilang ama, dapat akong magpakumbaba. Walang hindi mapagbibigayan sa pamilya, di ba? Nagsusorry na ba kayo? Parang milagrong mangyari yan Oo, mga salita lang yon. Huwag mong damdamin. Sangning, pagtapos nito, mag-usap tayo sa loob. Tatay, kahit timkemta kahon ng alak ang dala ni Jianxiao, asawa pa rin siyang masunurin sa pamilya, kaya huwag kayong magpanggap ngayon. Tatay, kahit 5th kahon ng Guangliang Liquor ang regalo ni Jianxiao sa birthday mo, huwag kang mag-akala, nandyan pa rin siyang lalaking tagapag-alaga ng pamilya. Hindi kailangang magbago ang tingin mo sa kanya. Ate, ano bang sinasabi mo? Nagsisisi lang si tatay sa trato niya sa'yo noon? Oo, naiintindihan ko. Nagbago ba ang ugali mo dahil akala mo mayaman si Jianxiao? Kung mayaman talaga siya, kailangan pa bang lumuhod sa harap ni Liu Fugi para sa'yo? Tatay, tama na ang pagbaluktot ng katotohanan. Minata mo si Jianxiao dahil walang pera. Hindi makapagbigay ng mamahaling regalo. Kaya nang maayos ang relasyon namin, ipinilit mo pa rin ako'y ipakasal kay Liu Fugi. Mga hirap mo para sa sarili mong kapakanan. Anong kinalaman ko doon? Paano walang kinalaman? Ginawa ni tatay ito lahat para sa'yo. Ilan pang masasakit na bagay ang gagawin niyo sa ngalan ng para sa ikabubuti ko. Sangning, may ama bang ayaw ng maganda para sa anak? Kung kumita man lang siya ng piso, hindi na ako magsasalita. Tama. Lalakin at maghapon naglalabat nagluluto. Saan patungo yung kinabukasan mo? Ayoko lang na mamuhay kang dukha na kahit ka mag-anak ay iwas sa'yo. Sangning, anak kita.
Paano ko hindi isiping mabuti para sa'yo? Ate, ang asawa ay dapat makapagbigay ng pagkain at damit. Tingnan mo ang napili mo. Kayang buhayin ka ba? Ayaw lang niyang gawin yon. Kung gugustuhin, kaya niyang kumita gamit ang koneksyon ng asawa ko. Bunso, ang pag-aasawa ay may mag-aalaga sa damit at pagkain mo. Tingnan mo ang napili mo. Kaya ba niyang buhayin ka? Ayaw lang niyang gawin. Sa koneksyon ng asawa ko, kayang-kaya yan. Bunso, kung hindi ka nagyayabang, baka naniwala ako sa'yo. Yung film takahon ng Guangliang Liquor sa birthday ni tatay. Peke ba yon? Magkano kaya yun sa totoong presyo? Sige, bulag kami. Bunso, klaro na to. Pwede bang papasukin mo na si tatay? Umupo ka dito. Ikaw, tumayo ka. Bonyo, nandito na si Chang. Pakisabi mo kay Tiang kausapin si Ponyo. Tayo ay mag-usap dito. Tatay, anong gusto mong pag-usapan? Naalala ko nung bata ka pa. Dahil sa'yo, hindi ako nag-asawang muli nang maulila tayo. Bonyo, may baol ang nanay mo. Ituro mo sa Chang at bibigyan kita ng candy. Sabi ni tatay, bawal magdamag sa candy. Masisira ang ngipin. Anong gusto mo? Bonyo, gusto ko lang makita ang baol ng nanay mo. Samahan mo ako, Hane. Alam ko, itago man ng nanay mo, hindi mo alam kung nasaan. Alam ko. Hindi ako naniniwala. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Naiintindihan ko, itinago ito ng nanay mo at hindi mo alam kung nasaan, di ba? Alam ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bahala ka kung di ka maniniwala. Bonyo, may daga sa kabangyaman ng nanay mo. Pinagkagat-gatan lahat. Bilisan mo, tingnan mo. Tiya, akala mo ba bata pa ako? Ate, ano ba talaga ang pakay mo? Diretsuhin mo na. Ano pa? Samahan lang si tatay para ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Huwag kang plastic. Ang tagal mo nang minamaliit pamilya namin. Pupunta ka ba rito kung hindi bumili ng 50 kahon ng Guangliang Liquor ang asawa ko? Huwag nang balikan ang nakaraan. Kadibaliwalain mo kami, wag lang si tatay. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ni tatang makuha ulit ang mga brilyante? Brilyante? Ma, sabi ni daddy, panglaro lang nating to. Wag ibigay kanino man. Uy, bata ka. Mga matatanda ang nag-uusap dito. Ma, wag nating ibigay kay Tia at Lolo. Masasaktan si daddy. Tama si Bonyo. Kahdi walang halaga. Simbolo to ng pagmamahal ng tatay niya. Baka di mo pansinin, pero mahalaga to sa akin. Inuman ng Guangliang Liquor kasama ang pamilya. Tama si Bonyo. Kahit mga walang kwentang bagay lang yan, simbolo yan ng pagmamahal ng ama ni Bonyo. Baka di mo pansinin, pero mahalaga talaga yan sa akin. Oo nga, walang katumbas ang pagmamahal mo. Narinig ko, binigyan ka ng baol ng bayaw ko. Pakita mo nga. Walang makikita dyan. Mga kalat lang yan. Sangning, pakita mo na kay ate. Bihira lang kami makarating dito. Oo nga, para magaya ko. Bibili din ako ng ganyan. Di naman kayo dumadalaw kung walang hihingin. Akala ba nila kung makabili ng kinfueto kahong Guangliang, makakabili na rin ng ginto at brilyante? Sige, kukunin ko na. Hintay kayo. Uy, di ba kayo aalis hanggat di ko pinapakita yung baul? Maganda lang ang pangalan at itsura. Walang espesyal. Ang laki pala nitong baul. Ang dami. Ito, totoo ba ito? Teke, yan. Yung baul lang ang may konting halaga. Hoy, di biro to. Ang bayaw ko kayang bumili ng 50 kahong Guangliang. Potential stock? Ate, dati mo ngang tawag sa asawa ko, under desaya at batugan. Stock na may potensyal? Ate, naalala ko tawag mo sa asawa kong under desaya at walang silbi. Sangning, huwag kang mahiya sa pamilya. Wala kaming hihingin sa iyo. Tatay, peke lahat ng nasa kahon. Kung totoo to, isipin mo ang halaga. Galing ba lahat to sa mga kaibigan ng manugang ko? Yung alak, kaibigan lang na nasa negosyong yon. Pero ginto to. Sinong magre-regalo ng ganito karaming ginto? May punto ka. Kung may isa mang totoo sa baul na to, dapat talagang ikandado, kaya hindi nakakandado para makakuha si Bonyo ng gamit sa crafts. Crafts? Project sa kindergarten para sa pag-develop ng creativity ng mga bata. Ah, ganon. Okay na to, tatay. Alis na tayo. Nasilip niyo na ba lahat? Oo, tay, alis na tayo. Ma, bakit hinayaan mong kumuha si Tia sa baol? Kung pinigilan ko, hindi titigil ang hinala nila sa baol natin. Pero lalo silang maghahangad kung binigay mo. Hindi. Pagpapa-appraise nila yan. Pag nalaman nilang peke, titigil na sila. Ah, gets ko na. Bilisan mo at itago. Baka makita ng papa mo.
Hoy, pag nalaman nilang peke ang lahat ng ito, titigil na talaga sila sa paggulo sa atin. Parang naiintindihan ko na. Bilisan mo at itago. Huwag mong ipakita sa tatay mo. Hindi nagbabago ng kulay kahit sunugin. Talagang tunay na ginto ito, sigurado ako. Gising na mahal, tamad na tao. Sino yan? Anong problema, mahal? May masamang panaginip ka ba? Bakit di ka patulog asawa? Matutulog na ako. Mahal, totoo bang malapit ka na kay Bilyonaryo Liu? Gusto niya ang bunso mong kapatid. Sino? Si apat na kapatid? Gising. Si Sangning ba ito? Oh, baka si tatlong kapatid mo? Huwag kang mag-alala, mahal. Ako na bahala. Matulog ka na. Anong pinagsasabi mo? Anong aasikasuhin mo? Mahal, totoo yatang may lihim na pagkatao si Gong Jiangxiao. Huwag mong sasaktan ng tunay na dragon dahil lang kay Bilyonaryo Liu. Mahal, may totoong pagkatao ang babaeng itong si Gong Jiangxiao. Huwag mong sasaktan ng tunay na mayaman dahil kay Bilyonaryo Liu. Ganito, mahal. Inimbestigahan na ni Bilyonaryo Liu yung lalaking yan. Walang koneksyon yan. Kakilala lang ni Chairman Lin. Talaga? Siyempre naman. Hindi kita lolokohin. Pero mahal na mahal ni Sangning si Gong Jiangxiao. Pati si tatay sumuko na. Ganito, mahal. May pangako si Bilyonaryo Liu sa akin. Kapag nagtagal sila ni Sangning, ako ang maging workshop director. Mapagkakatiwalaan ba yan? Oo naman. Kung hindi, bakit ko sasangayunan? Sige, matulog na tayo. Sige. Gusto ko ng milk tea, pero bakit ang daming tao sa pila? Sige, bibili na ako. Sige. Pare, pwede bang makipagpalit sa pila gamit ang brilyante? Ano ba yan? Kuya, makikipagpalit ako. Hindi ka natatakot na peke. Mag-isip ka naman, ate. Sige na, kuya. Kahit peke, wala namang mawawala. Nagpa-cute na naman. Nakikipag-flirt ka na naman. Walang saysay na bilhin ng milk tea na ito. Huwag na lang ipabili sa asawa ko. Sangning. Sir, hello. Ito na ang milk tea ninyo. Salamat. Mahal. Mahal. Real-time na lokasyon, 3:55 ng hapon, dumaan sa number 733 Liui South Road. May gray na kotse na nakitang nagdala kay Mrs. Padalhan mo ako ng real-time na lokasyon. Sasakyan, dali. Umuna tayong magpatuloy. Kinidnap si Mrs. Opo. Sino ang may kapal ng mukhang humawak sa asawa ng godfather ng Dark Vein? Una, sumugod tayo. Nakidnap ang may bahay. Opo. Sinong hindi takot kay Padrino ng Dark Vein? Hoy! Gusto mo bang mawala ng pera? Sobrang mahal ni Bilyonaryong Liu dito. Walang gasgas o sugat. Ligtas pa. Musta? Asawang ko. Sinubukan kong patsyeke ng mga gintong alamas ni Sangning. Peke lang yan. Bibili kita ng totoong ginto kapag yumaman ako. May espesyal na numerong Dark Vein ito ayon sa eksperto. Dark Vein? Akala mo ba may connection si Gong Jiangxiao dyan? Imposible. Kung meron siya, hindi siya magtitis ang kahihiyan. Walang kwenta si Liu kung i-compare sa Dark Vein. Mag-ingat ka. Tama na. Bawat babae pakialamera. Bababa na ako. Hello? Hello? Nako, tumigil na yon. Tawagan ko si Itay agad. Padrino, nasa bahay ni Liu Fugui ang kotse. Bilisan nyo. Pag dinamdaman nila ang asawang ko, mamamatay silang lahat. Ninong, ang sasakyang ginamit sa pagdukot kay Madam ay nasa bahay ni Liu Fugui. Bilisan. Mga punyeta, hinawakan pa ang asawa ko. Sisiguraduhin kong hindi na sila makakakita ng bukas. Oh,
Aking magandang dilag. Sa wakas ay narito ka na. Bilyonaryo Liu, heto dinala ko na si Sang Ning. Yung pangakong posisyong direktor. Umalis kayo. Huwag niyong istorbohin ang panahon ko sa aking maganda. Bilyonaryo Liu, kung hindi mo tutuparin ang pangako, uuwi ko na ang hipag ko. Nananakot ka? Mga tao, dumating kayo. Bilyonaryo Liu, magkamag-anak na tayo. Pakiusap, huwag nang pansinin ang maliliit. Huminahon po. Tama ka. Oo, magkamag-anak na tayo. Hayaan mo na siya. Hinayupak lang pala si Gong Jianxiao. Ang ganda mong tulad mo ay para sa mayaman at prestigyosong lalaking tulad ko. Ninong, lumiko po tayo diyan at nasa bahay na ni Liu Fugi. Bilisan mo. Opo. Ninong, liko sa kanto at nasa bahay na ni Liu Fugi tayo. Bilisan mo. Opo. Nandito ka rin sa wakas. Ganda. Layas ka. Halikan kita kahit isang beses lang. Sus, dumarating na asawa ko. Di ka makakatakas dito. Asawa mo? Takot ba ako sa palpak na yon? Tingnan mong mabuti kung nasaan ka. Sumunod ka nang hindi ka mapahamak. Pangahas mong kausapin si Sang Ning. Ay, sige. Pasensya na. Sang Ning, tinutulungan lang kita ni ate. Ano? Alam ni ate na dinala ninyo ako rito? Siyempre. Pag nagpakasal ka kay Liu Shufu, lahat tayo'y aangat. Tumigil ka. Darating asawa ko at walang kakalingain sa inyo. Asawa mong walang kwenta? Baka naliligaw pa yan ngayon. Pagkatapos ng kasal nyo, sasabihin namin, Bayaw, baliw ka talaga. Tama na ang salita. Ihanda na ang dalaga. Ikakasal na ako ngayon din. Oo, tama. Hindi. Asawa ko, Gong Jianxiao, sagipin mo ako. Tama na. Tigil ang kalokohan. Dalhin nyo na ang dalagit at ipahiga. Magpapakasal na ako ngayon din. Opo. Hindi. Asawa. Gong Jianxiao, tulungan mo ako. Aray, hindi. Asawa ko. Gong Jianxiao saklolo. Sino mang humawak sa asawa ko, paparusahan ko ng walang awa. Gong Jianxiao. Bilisan nyo't dalhin siya. Anong ginagawa nyo? Anong hinihintay nyo? Itapon nyo na tong luging to. Umawak ng armas. Sumugod. Asawa, mag-ingat ka. Ikaw na. Ikaw, Gong Jianxiao, kapag ininsulto mo ako, hindi ka na makakapirmi sa buong hayan. Nanggigipit ka, hindi ako makakapirmi, papatayin kita. Paumanhin, nagkamali ako. Kuya Gong, Master Gong, Ninong Gong, patawarin mo ako. Hinawakan mo ang asawa ko at gusto mo pang mabuhay. Hindi ko na uulitin. Ang sakit. Ahaha. Tulong. May sumaklolo sa akin. Asawa ko! Gong Jianxiao, pakawalan mo si Liu Fugui. Kung masaktan ang asawa mo, ako ang sisihin mo. Humahanap ka ng kamatayan. Tulong. May saklolo. Asawa ko. Gong Jianxiao, pakawalan mo si Bilyonaryo Liu. Kung hindi, masasaktan ang asawa mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Asawa ko, huwag kang padalos-dalos. Huwag matakot, nandito ako. Feng Ping, sigurado ka bang kakalabanin mo ako para kay Liu Fugi? Feng Ping, pangako ko hindi magbabago ang pwesto mong supervisor. Pag-isipang mabuti, sino ang pakikinabangan ng kinabukasan mo? Siyempre, tutulungan kita, Bilyonaryo Liu. Sang Ning, huwag mo akong sisihin. Sa'yo ang sisi at hindi ka marunong tumingin. Akala mo'y kahoy ay perlas. Sinusubukan ko talagang tulungan kayo. Feng Ping, ano ang ginagawa mo? Ihulog mo agad ang kutsilyo. Ate Itay, si Bayaw ay nababaliw na. Feng Ping, bitawan mo si Sang Ning ngayon din. Bakit ka nandito? Ibaba mo ang kutsilyo agad. Umatras kayo. Umatras kayo ngayon. Feng Ping, nawawala na ba ang ulo mo? Paulit-ulit kong sinabi na huwag kang makialam kay Sang Ning at asawa nito. Lumayo kay Liu Shufu, pero ayaw mong makinig. Punong-puno ba ng dumi ng baboy ang utak mo? Tumahimik ka. Ginagawa ko to para sa kinabukasan ng pamilya natin. Gamitin mo ang utak mo. Sinong ordinaryong tao nagbibigay ng piminta kahon ng regalo?
Sinong makakapagpatawag kay Director Liu kahit kailan? Puno ba ng dumi ng baboy ang utak mo? Tumahimik ka. Ginagawa ko to para sa kinabukasan ng pamilya natin. Gamitin mo yung utak mo. Sino bang ordinaryong tao nagbibigay ng 50 kahon ng regalo? Sino kayang makakapagpatawag kay Director Lin kahit kailan? Madali kayong mauto sa itsura na background check na namin siya. Wala siyang kapangyarihan. Fongping, huwag mong ipilit ang maling landas na to. Tatay, naguguluhan ka rin ba? Nangako naman si Bilyonaryo Liu ng supervisor position sa akin. Anong maibibigay niyang palabigasan sa pamilya? Puro hula lang kung may kapangyarihan siya. Bayaw, wala ka namang naibigay. Gusto mo bang paghatiin namin kay ate mo? Ingat ka sa salita mo, baka mapuruhan ka. Asawa, totoo bang nangako si Bilyonaryo Liu ng supervisor position? Oo nga. Sang Ning, huwag kang makasarili. Nagbigay na nga ng trabaho si Bilyonaryo Liu. Ate, anong kalokohan yung sinasabi mo? Sang Ning, hindi kita sinisisi. Pero kung may posisyon man si Gong Jianxiao, Chiu, wala naman tayong nakuha sa kanya. Ano pang silbi ng kuripot na yan? Tama si ate, Sang Ning. Mas gwapo lang ng konti sa akin yan. Mayaman pero ayaw gumastos sa'yo. Patunay yan na hindi kanya mahal. Mahal, huwag kang makinig. Ginugulo lang nila ang katotohanan. Tama, bunso na si Sang Ning. Mas gwapo lang ng konti sa akin yan. Mayaman yan, pero di ka paggagastusan. Pati pagkatao niya, di niya sinasabi. Patunay yan na di kanya minahal. Mahal, huwag kang makinig sa kanila. Binabaluktot nila ang katotohanan. Paano ko binabaluktot? Gong Jianxiao, sa mga taong to, may naibigay ka ba kay ate? Binigyan mo ba siya ng komportableng buhay? O may nakuha ba kami sa'yo? Ate, ikaw rin naman. Bakit kami lang ang laging inaabuso? Tarantado ka. Para sa'yo rin na to. Ang lalaking ayaw gumastos para sa'yo, siguradong di ka mahal niyan. Ate, kung gastos lang basihan, paano mo nasabing di ako gumagastos para kay Sang Ning? Kaya mo bang maglabas ng kamapiso sa bulsa mo? Sa mga taong to, nag-ipon ako ng mga gintong alahas na walang katumbas ang halaga. Hindi lang niya sinabi ang gusto niya. Kung ano man yun, hahanapin ko kahit saan. Hindi nagbago kulay nito kahit sunugin. Tunay na ginto to, sigurado. Nakalimutan ko yung baul na puno ng gintong alahas. Yung kahon ng peking ginto sa bahay niyo? Alam yan ng buong hayan. Pati yung bag mong puno ng holen, nakalimutan mo na? Mahal. Totoo lahat yun. Yang kahon mong gintong dilaw na basura sa bahay niyo, alam ng lahat sa hayan. At yung bag mo na puno ng holen, nakalimutan mo na ba ilang araw lang ang nakalipas? Totoo bang brilyante ito? Siyempre, kami ang pinaka-autoridad na institusyon sa pagsusuri ng kalidad, protektado pa ng batas. Magkano ang halaga nito? Base sa linis, kinang at perpektong pagkalas ng brilyante, simula sa 4 milyon ang halaga nito. 4 na milyon? Oo. Fines karat na brilyanteng walang depekto. Biyaya itong mahirap makuha sa merkado. Mayaman na tayo. Yaman na, mahal. Totoong lahat ito. Anong totoo? Totoo ang ginto. Totoo ang brilyante. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Yung mga basura at bubog. Sa tingin mo totoo? Kahit bata alam na peke yan. Bakit hindi pwedeng tunay? Direk Lin, narito ka pala. Umalis ka dyan. Boss, bakit mo hinayaang lapastanganin kanila? Pinapalampas ko lang dahil kay Sang Ning. Direk Lin, bakit ka nandito na naman? Bayaw, espesyal ang relasyon ng asawa ko kay Direk Lin. Pag inapi mo siya, Direk Lin din inapi mo. Hindi mo ba ako pakakawalan? Mahal? Huwag kang matakot, nasa tabi mo ako. Hindi ako takot, alam kong ililigtas mo ako. Pangahas ka. Alam mo ba kung sino siya? Asawa ko... Huwag kang mag-alala, mahal ko. Nandito ako. Hindi ako natatakot, asawa ko. Alam kong sasagipin mo ako. Pangahas ka. Alam mo ba kung sino siya? Director Lin, napilitan din ako. Pakisiyasat po ng maayos. Buti na lang nakipag-ugnay na ako kay Weilong, ang hari ng negosyo. Presidente Wei, si Liu Fugi po ako mula sa Huanghua Town. Nais kong i-report si Lin Feng ng Wine Association sa pagpasasa sa yaman ng lungsod namin. Pakiusap, iulat ninyo ito sa ama ng dilim na ugat. Ano? Pagbili sa subasta? Bawal kumumpis ka sa pera ng tao. Nasaan ngayon si Lin Feng? Nasa aking tirahan po sa 188 Liuyi Middle Road, Huanghua Town. Swerte. Nandito rin sa Huanghua Town sina Gobernador Heking at Zhao. Pupuntahan na namin ito. Kung totoo,
Direktang iuulat kay Ama. Mabuti. Hihintayin ko ang pagdating ninyong mga kagalang-galang. Kahit nandito si Chairman Lin, darating na ang apatan na pulang kamay ni Ama. Wala kayong pag-asa. Nababaliw ka na? Itinutok mo ang patalim sa sarili kong kapatid? Ang tapang ni Gong Zhanxiao. Nilampaso niya si Liu Shufu sa ilang galaw lang. Kung hindi ako nagpanggap, sayang ang pagdukot natin. Isara ang pinto. Sino ang akala'y ganito katapang si Gong Zhanxiao? Ilang galaw lang, pinagpupumigasan na niya si Bilyonaryo Liu. Kung hindi ako nagpanggap, sayang lang ang pagkakidnap na to, di ba? Mayang, isara ang pinto. Hindi ako natatakot. Malapit nang dumating ang mga taga Dark Vein. Dark Vein? Dark Vein? Liu Fugi, palihim ang mga taga Dark Vein. Paano mo nasabi ang eksaktong lokasyon nila? Makalawa lang. Nakasama ko si Wei Long, na hari ng negosyo, kanang kamay ng Dark Vein Godfather. Mas kamangha-mangha, kasama niyang darating si Governor Zhao ng Heking. Parehong kanang kamay ng Godfather. Laging ganito ka walang magawa sina Wei Long at Zhao Hai? Baka may opisyal na gawain ang pagbisita nila Presidente Wei at Governor Zhao. Mahal, delikado ba talaga tayo? Mga makapangyarihan sila sa Dark Vein. Huwag matakot. Wala sila sa kalingkingan mo. Liu Fugi, hindi basta-basta na paggagalaw ang Dark Vein. Akala mo ba tanga kami? Maghintay kayo. Wala pang 5 minuto. Mamamatay kayong lahat. Liu Fugi, taksil ka. Nagkamali akong magtiwala sa'yo. Ang matalino'y marunong umayon. Karapat dapat kang mamatay, Sang. Dahil huwag mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Liu Fugi, taksil ka. Nagkamali ako ng pagkatiwalaan ka. Ang pantas ay marunong umangkop. Matandang Sang, karapat dapat kang mamatay. Tatay, huwag mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Balita ko'y malupit ang paraan ng Dark Vein. Kapag tinarget ka nila, wala nang pag-asa. Hindi ka mamamatay. Nandito pa si Director Lin. Director Lin, kailangan ninyo kaming iligtas. Narito ang Godfather ng Dark Vein. Mga panadero lang sina Wei Long at Zhao Hai. Ang Godfather ng Dark Vein? Maari sa kayang mangyari iyon? Sinasabi mo bang mismong si Godfather ang dadating? Imposible. Parang Diyos siya. Paano siya makakarating dito? Pero ngayon, ang mga tauhan ng Godfather ay nagpapatrol sa Haiyan at paparating na sa Huanghua. Pupunta talaga sila sa maliit nating bayan? Maganda ang bundok at ilog dito. Di katakatakang puntahan nila. Makikita ko kaya ang Godfather mismo? Mahal, gusto mo bang makilala ang Godfather ng Dark Vein? Siyempre. Siya ay pinaghahangaan ng mundo. Pero isang ordinaryo lang ako para makita siya. Para sa akin, ikaw ang pinakamapalad sa buong mundo. Alam ko, sa puso mo'y perpekto ako sa lahat ng bagay. Mahal, ang totoo ay... Dumating na ang hari ng Dark Vein na si Wei Long at Gobernador Heking. Mahal, sa paningin ko ikaw ang pinakamaswerteng tao. Alam ko, sa puso mo perpekto ako sa lahat ng bagay. Mahal, sa totoo lang ako ay... Pumunta talaga sila. May kinalaman ba ang Dark Vein kay Liu Fugi? Huwag kang matakot, mahal. Wala siya sa'yo. Ikumpara kay Director Lin ang sinasabi mo? Gago ka. Hindi mo alam ang kapangyarihan ng Dark Vein. Huli na ang lahat. Presidente Wei, Gobernador Zhao. Magmano po tayo kay Gobernador Zhao. Tumayo ka. Hindi ko inakalang darating kayo. Karangalan po ng tahanan ko. Diretso na. May ebidensya ka ba sa pagsumbong kay Lin Feng? Opo. Nariyan ang mga testigo at ebidensya. 50 kahon ng alak ang ibinigay ni Lin Feng sa isang ordinaryong tao. Lahat sa Huanghua Town makakapagpatunay. Nasaan ang pisikal na ebidensya? Ang ebidensya? Nasa pamilya Sang. Punong-puno ng 50 kahong alak ang bahay nila. Pakisilip po ninyo sa pamilya Sang ngayon din. Makikita ninyo. Suklam-suklam. Pasuruhin niyo ang sangkapan sa Liuyi Middle Road. Gobernador Zhao, sino ang gustong imbestigahan? Katakot-takot. Mga lalaki, puntahan ninyo agad ang pamilyang Sang sa Liuyi Middle Road at imbestigahang mabuti. Gobernador Zhao, sino ang gustong mong imbestigahan? Lin Feng, may kasalanan ka sa korupsyon, pagsuhol at pang-aabuso sa tungkulin. Kung sapat ang ebidensya, ihahayag ko ito sa ninong nang walang pagkiling. Ang lakas ng loob mo, Gobernador Zhao. Ang nino. Ano ka? Ba't yan ka pa nakatayo? Halika rito.
Magbigay galang sa kagalang-galang na ninong. Kagalang-galang na ninong. Kagalang-galang na ninong. Ang ninong, paano ito nangyari? Tumayo kayo. Opo. Liu Fugi, alikabok ka lang, ngunit nangangarap sa buwan. Karapat-dapat kang mamatay. Oh, hulihin siya. Hala, hindi. Gobernador Zhao, mali ang tao. Ako ang nag-report. Bakit ako huhulihin? Simula ngayon, selyuhan ang lahat ng ari-arian ni Liu Fugi at dalhin siya. Hindi. Saang batas ninyo kinukuha ang ari-arian ko? Gobernador Zhao, ano ang basehan? Ay, wala na. Ang asawa ni Sang Ning pala ang ninong ng kadiliman. Bakit ninyo sinasamsam ang ari-arian ng pamilya ko? Gobernador Zhao, bakit? Wakas na. Yang sunod-sunurang asawa sa likod ni Sang Ning ay Diyos ng madilim na landas. Binalaan na kita na huwag gambalain ang pamilya ni Fourth Sister, pero ayaw makinig. Paano ko malalaman isang makapangyarihan sa ilalim, nag-alaga pa ng bata sa pamilya ninyo? Kabaliwan. Gustong-gusto mo bang mamatay? Ikaw na. Bayaw, hindi po. Panginoon, malaking pagkakamali lang po ito. Kung nagpakilala lang kayo noon, hindi ko gagawin ito. Itapon nyo, dapat hindi na siya makapanira pa kailanman. Sana'y pakinggan ninyo ako. Pagkakamali lang. Bigyan niyo po ako ng tsansa. Panginoon, magkadugo tayo. Parehong pamilya. Tama. Tatay, magsalita ka. Pamilya tayo. Walang masamang hangarin si Feng Ping. Lahat naman ay para kay Little Sister Tatay. Sang Ning, kapatid, hindi mo naman pababayaan si Bayaw. Wala namang kasalanan si Bayaw. Maging mapagpatawad ka sana. Pakawalan niyo na ako. Sang Ning, hating kapatid, paiiralin mo bang manood ka na lang habang kinukunan ng biyenan mo? Wala naman siyang kasalanan, ate. Pakiusap, magpakabait ka na at patawarin mo siya. Pakawalan mo na ako. Paumanhin. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi dumating ang asawa ko kanina, masisira sana ang buhay ko. Paano ko palalampasin ang gumawa ng masama sa akin dahil lang umiiyak ka? Kahit may nagawang mali ang biyenan mo, ligtas ka naman ngayon. Ligtas ako dahil sa asawa ko. Ginamit niyo ako para sa sarili ninyong kapakanan. Nararapat lang na ipagtanggol ko ang sarili ko laban sa masasama. Kapatid mo ako. Paano na ako kung mawala siya? Bakit ang lupit mo? Ngayon mo naalala na kapatid mo ako. Nung gamitin ninyo ako para sa posisyon, wala kayong pagsisisi. Tama na, Sang Ning. Nagkamali man siya, ligtas ka naman. Bigyan mo na lang siya ng babala. Gusto mo bang masira pamilya ng ate mo? Mabubuhay ka ba ng panatag ang kalooban? Wala akong konsensyang pinanghihinaan. Ginawa niyo sa akin, gagantihan ko rin. Tama ang asawa ko. Bayad sa pagkakamali, kunin ninyo siya. Tama ang asawa ko, isang bagay ay isang bagay. Isang parusa ay isang parusa. Hatakin siya. Bilisan niyo't hatakin na siya. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Asawa-asawa, sagipin mo ako. Sang Ning, hindi mo talaga ililigtas ang bayaw mo. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa'yo. Gawin mo ang gusto mo. Pakawalan ng asawa ko, bitawan siya. Huwag niyang habulin. Sang Ning, wala kang puso at pagkatao. Ay, kayo ang may kinikilingan at mapagmataas. Ginawa ko yun para sa kabutihan mo. Walang utang na loob. Anong lakas ng loob mong bastusin ang madam? Hindi ka yuyukod at hihingi ng tawad? Gusto mo ring mag-isip ng 2 taon? Hindi ko po kaya. Hindi ko kaya. Tama na. Dito na nagtatapos to. Sang Ning, ikaw ang pinakamatalino't edukado sa magkakapatid. Dapat ay nagtiwala ako sa desisyon mo. Nagkamali lang ako sandali. Ikaw ba ang godfather ng Dark Fane? Ako nga. Bakit mo itinago ang pagkatao mo sa akin? Hindi ko sinadyang itago, hindi mahalaga ito sa akin. Ang pinakamahalaga sa akin ay ang asawa mo't ama ni Bonyo. Paano yung mga gamit sa treasure box sa bahay? Totoo lahat yon. Talaga? Oo, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Mahal, bakit mo kinuha tong gold-plated na alahas? Kaarawan ni Papa bukas, di ba? Tinitignan ko kung may regalo. Ibibigay mo to kay Papa. Wala pang 200 to.
Anong iniisip mo? Mahal, hindi to gold-plated. Totoong ginto to. Isang uri walang kapantay. Nako, sa dami ng sinasabi mo, maniniwala ka pa. Alam ko kung peke o totoo. Mahal, totoo lahat ito. Hindi ako nagsinungaling. Ang godfather ng Dark Vein ay asawa ko. Anong klaseng kapalaran ito? Boss Milk Tea nyo. Natunaw ang cream. Pipila ulit ako para bumili ng bago. Ang godfather ng Dark Vein pipila para sa akin. Hindi ba ako mahuhuli? Hindi. Kahit bituin at buwan gusto mo kukunin ko. Hindi na kailangan. Basta't nandito ka, sapat na. Mua. Uwi na tayo.